Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang Pasko. Batiin po natin ang bawat isa ng maligayang Pasko. Ayan, wala nang bumabati ng Merry Christmas. It's still Christmas, mga kapatid. No? Tayo po ay nasa panahon ng Kapaskuhan pa rin at sa araw na ito ipinagdiriwang natin ang linggo ng Epipanya o pagpapakita ng ating Panginoon. Ang salitang Epipanya ay nangangahulugan ng pagpapakita, revelation, o pagpapakilala. Kaya nga, ang anak ng Diyos nagpakilala sa mga pantas o wise men. Nagpakilala rin siya doon sa mga pastol na noon ay nagpapastol. No? Sa lugar kung saan naroroon ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga makikita natin na si Jesus ay para sa lahat ng tao. Siya ay para sa mga marurunong at matatalino, katulad ng mga mago na galing sa silangan. Ang mga mago na siya ring kumakatawan sa lahat ng tao sa mundo dahil galing sila sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya nga si Jesus ay hindi lang hari ng mga Hudyo, hindi lang siya hari ng bayang Israel, siya rin ay hari ng sanlibutan. Samantala, nagpakita rin siya sa mga aba na kinakatawan ng mga simpleng pastol na nagpapastol noon. Sila naman ang kumakatawan sa tinatawag na anawim. Sila na wala nang inaasahan kung hindi ang Diyos. Kasama sa anawim, ang mga balo, ang mga ulila, ang mga may sakit, ang mga nasa bilangguan, sila na mga inaapi ng lipunan at naghahanap ng katarungan. At kung meron man common sa dalawang pinagpakitaan na grupo ng ating Panginoon, lahat sila ginabayan ng talang maliwanag papunta kay Jesus. Naghahanap sila ng liwanag hanggang masumpungan nila si Jesus, ang tunay na liwanag, kasama ang kanyang mga magulang na sina Maria at Jose. Pero mga kapatid, huwag nating kakalimutan, hindi lang ang mga mago, hindi lang ang mga pastol ang naghahanap kay Jesus. Mayroon pang isang naghahanap. Sino yon? Si Herodes. Si Herodes naghahanap din. Pero iba ang kanyang intensyon. Hindi mabuti ang kanyang puso. Gusto niyang makitang isinilang na sanggol dahil ito'y nakikita niyang banta sa kanyang paghahari. Isang hamak na bata na sa kabila ng kanyang lakas at kapangyarihan, siya ay takot sa presensya ng isang bata. Nasa kanya ng lahat. Nasa kanya na ang kapangyarihan, nasa kanya na ang poder at impluensya, pero hindi pa rin siya kontento. Naghahanap pa rin siya. Sa unang tingin, maliwanag ang kanyang bahay, maliwanag ang kanyang palasyo, pero madilim ang kanyang puso. Mga kapatid, sa ating paghahanap, ano nga bang hinahanap natin sa buhay natin? Ano ang hanap mo? Love life? Career na may mataas na sweldo? Masayang pamilya? Maraming pera? Maraming mga ari-arian? Respeto at pitagan ng mga tao? Kasikatan? Pagkatapos ng lahat ng ito, ano na? Bakit kaya may mga tao na katulad ni Herodes, na sa kabila ng lahat-lahat ng nasa kanila, nakakaisip pa rin ng masama, madilim pa rin ang puso. Sana sa buhay natin ang paghahanap natin, magdadala sa atin kay Jesus ang tunay na liwanag. Pangalawa, ang kapistahang ito ay tungkol din sa pagbibigaya ng regalo. Kaya nga, mga kapatid, pwede pa rin magbigay ng regalo sa araw na ito. Sabihin mo sa iyong katabi, bigyan mo nga ako ng regalo.
Pwede pang magbigayan ng regalo. Pwede pang magbigayan ng aginaldo. No? At ako tumatanggap pa rin ho ng regalo hanggang ngayon. Biro lang. Sa tradisyon ng silangan, ngayon pa lang talaga ang bigayan ng regalo at exchange gift. Sa unang tingin, kung titingnan natin, parang hindi angkop sa bata ang regalong daladala ng mga pantas. Hindi ba? Baby yung kanilang pinuntahan. Batang paslit. Pero ang daladala nilang regalo ay ginto, kamanyang o insenso, at mira. Pero mga kapatid, may dahilan. Ang ginto ay regalong ibinibigay sa isang hari pagkilala kay Jesus bilang isang hari. Ang mabangong kamanyang o insenso ay regalong ibinibigay sa pari pagkilala kay Jesus bilang paring dakila. Ang panalangin ng pari nilalagyan ng insenso para umakyat sa langit ang halimuyak ng mga panalangin. At ang mira ay langis na ipinapahid sa mga labi ng mga namatay. Ipinapahid ng mga manggagamot sa mga nasusugatan bilang tanda at paalala na si Jesus ay dakilang manggagamot na kung saan ibibigay niya rin ang kanyang buhay sa kaligtasan ng sangkatauhan. Mga kapatid, ang mga regalong ito ay nagpapakilala kay Jesus bilang hari, pari at propeta. Ito yung tatlong misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus ang dakilang hari, dakilang pari, at dakilang propeta. At hindi nga ba kapag tayo'y bininyagan, ito rin yung ating nagiging misyon. Nakikibahagi tayo sa pagkahari, pagkapari, at pagiging propeta ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang paanyaya sa atin, sana tayo rin magiging regalo sa ating kapwa. We are asked to give our best selves to God all the time and to our fellow human beings. Nawa, kapag tinitingnan tayo ng ating kapwa, nakikita tayo bilang regalo at hindi bilang sumpa. Kasi minsan may mga tao na parang sumpa, hindi na regalo. No? Nawa ang buhay natin ay maging offering lagi sa Diyos. Sa totoo lang, ang pinakamagandang regalo na pwede nating ibigay sa kapwa ay yung pagbabigay ng ating sarili sa Kanya. Kung mahal mo ang isang tao, maglalaan ka ng oras sa Kanya para ikay makinig. Kung mahal mo ang isang tao, handa kang mag-aksaya ng oras sa Kanya, magbigay ng sarili sa Kanya, maglingkod at magbigay ng walang hinihinging kapalit. Hindi nga ba yun ang pinakadalisay na pag-ibig? Yung ibinibigay mo ang iyong buhay nang higit sa iyong sarili, ibinabahagi ito sa kapwa. Hindi ba yun naman ang misyon ng ating Panginoong Hesus? Ibibigay niya ang kanyang mismong buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Mga kapatid, ito ang huling linggo sa panahon ng Kapaskuhan. Pagkatapos ng linggong ito, ililigpit na natin ang mga gayak ng pamasko. Pero bago natin iligpit ang mga gayak na iyan, magkaroon tayo ng huling pagsulyap sa Belen. Bago iligpit ang Belen, one last look. At sana maalala natin na ang Diyos ang unang nagbigay ng kaloob, hindi ang tatlong pantas. Dahil sa pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, unang niyang binigay ang kanyang sarili sa sangkatauhan. Siya ang pinakadakilang regalo na natanggap natin dahil sa kanyang pagkakatawang tao. At patuloy niyang ibinibigay ang kanyang buhay sa atin sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Mga kapatid, hindi kinakailangang laging Pasko para ma-realize natin na binibigay ni Jesus ang kanyang sarili sa atin. Sa misang ito at sa tuwing nagdiriwang tayo ng misa,
ibinibigay niya ang kanyang sarili sa atin bilang pagkain at inumin sa pamamagitan ng tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ni Kristo. Ibinibigay niya rin sa atin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating pinagninilayan sa tuwing tayo ay dumudulog sa pagdiriwang ng misa. Ibinibigay niya rin ang kanyang sarili sa atin na sakramentong ating ipinagdiriwang at sa mga karanasan natin ng mga mabubuti at mga banal na kaloob sa pang-araw-araw nating buhay. At kung tayo ay tumatanggap ng mga mabubuting bagay mula sa Diyos, walang dahilan para ikaw ay hindi rin magbigay ng mabuting kaloob sa iyong kapwa. Ang buhay natin ay kaloob na galing sa Diyos, kaya magbigay din tayo ng bawat mabuting mga kaloob at pagpapala sa kapwa. Maging regalo ka, maging kaloob ka. Hindi lang ngayong Pasko, kung hindi sa bawat araw ng ating buhay. Mga kapatid, bago matapos ang Kapaskuhan, muli nating ituon ang ating atensyon, hindi lamang sa regalong natanggap, kundi sa nagbibigay ng dakilang regalo sa atin. Let us focus our gaze not on the gift, but the giver of the gift. No less than Jesus, the Emmanuel, God with us. Ibinigay ang kanyang sarili para sa ating lahat. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.